Good evening mga kasambahay. Ako po si Attorney Mimi Sandoval Sebrio at ito ang Huntahang Legal. Kami po ay naka-live streaming sa YouTube and Facebook ng UNTV News and Rescue at napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350 ang UNTV Radio. Ayan, bakit ako nawawala? Ayan, bago tayo magpatuloy, andyan na ba ako? Ayan, pabatiin muna natin ang aking kapartner na si Attorney Joey Domingo. Magandang gabi, Attorney Joey. Good evening, Attorney M. Ayan, pambungad na pambungad, biglang nag-freeze yung Challenging agad. nag-freeze yung yung video ni Attorney M. Ayan. Magandang gabi mga kasambahay at live na live tayo ngayon dito sa studio. Live na live din si Attorney M bagamat naka LDR tayo ngayon kasi nga at medyo masama ang pakiramdam ni Attorney M, pero syempre nag-show up pa rin siya sa atin mga kasambahay at live pa rin tayo. At ngayong gabi nga, Attorney M, meron tayong panauhin, di ba? We are very honored. Ano nga ba muna ang topic natin ngayong gabi, Attorney M, para maipakilala na natin yung ating panauhin ngayong gabi? Oo. Alam mo, Attorney Joey, unahan ko na muna ang ating panauhin. Naku, sir, marami pong nagtatanong nito sa aming programa, kaya talagang dapat ay nandito kayo para sagutin. So, syempre, ang ating pag-uusapan ngayong gabi ay patungkol sa PhilHealth Yakap at No Balance Billing, karapatan ng bawat Pilipino. So, siguro Attorney Joey, ikaw ang pakilala sa ating panauhin dahil magkasama kayo ngayon sa studio. Bilang magkasama kami sa studio ngayon, nais kong ipakilala sa lahat para sagutin ang ating mga katanungan. Si Sir Raymond Edwin Acoba, yung Public Affairs Unit Head and Public Affairs Officer ng Philippine Health Insurance Corporation o mas kilala bilang PhilHealth. Ayan, sa ating mga kasambahay. Marami tayong mga inquiries at tanong. At magkasama nga kami ngayon dito ni Sir sa studio, no? Namiss ka namin dito, Magandang gabi, Sir Attorney M. Raymond. Yes, magandang gabi, Attorney Joey at Attorney M. And sa lahat po ng mga nakikinig ngayong gabing ito dito sa programa nating Huntahang Legal dito po sa UNTV Radyo La Verdad. Oo. Sir, alam naman natin na very controversial and syempre kasi nga madaming hindi naman natin ginugusto pero madami sa mga kababayan natin nagkakasakit at napag-uusapan madalas itong no balance billing ng PhilHealth. So, pwede niyo po ba kaming mabigyang linaw? Ano nga ba talaga itong no balance billing ng PhilHealth kung pwede niyo pong maipaliwanag? Yes, so itong no balance billing policy, nasa ilalim to ng batas natin sa National Health Insurance Program, yung Republic Act 7875, na dati-rate dito sa no balance billing policy, yung mga indigent members natin, yung ating mga senior citizens and OFWs, entitled sila sa no balance billing policy, which means na halimbawa sila po ay ma-ospital sa isang PhilHealth accredited hospital, tapos sumunod sila sa mga policy at conditions ng no balance billing policy, ang mangyayari nito, wala silang babayaran na hospital bills kasi sagot na po ng PhilHealth yung kanilang hospital bills sa ilalim ng no balance billing policy. Subalit, recently, actually hindi na recently, noong 2019, yung batas po na amendahan, tinawag na nating Universal Healthcare Program under Republic Act 1122.3. And under this new law, ang tawag na natin sa no balance billing policy is zero co-payment policy, which means na wala nang out of pocket yung isang member ng PhilHealth. Kasi kung dati-rate under the no balance billing policy, ang nakikinabang po dito yung indigent members, senior citizens and OFWs. Ngayon, binuksan na to para sa lahat ng members natin as long as sumunod doon sa zero co-payment policies natin. Ibig sabihin ba nito, sir, kahit na hindi indigent, lilinawin ko lang, kahit na hindi indigent, kahit na employed at capable naman yung ating mga pasyente, pwede silang mag-avail nitong no balance Zero balance, co-payment. Zero co-payment. Ano ibig sabihin nitong zero co-payment, So, sir? yun na po, pag sinabi nating zero co-payment, walang co-payment, no? So, walang ilalabas pa, walang out of pocket.
yung ating member or ang kanyang dependent as long as sumunod sa conditions ng PhilHealth dun sa zero co-payment policy. Opo. Lilinawin ko lang, sir. Joey. Yes, Attorney M. Tatanungin ko na kaagad, ano po ba ang requirements para po maging beneficiary niyan? Kailangan po ba nagbabayad ng PhilHealth? Gaano katagal na dapat nagbabayad? May dapat po ba akong ipakitang dokumento? Kasi sa totoo lang po, parang yan po yung naririnig natin, pero marami po sa ating mga kasambahay, pag pumupunta sa ospital, hindi po ganun yung nangyayari. So, problema sila. Ano bang gagawin? Akala ko, kasi ang understanding po syempre ng ordinaryong Pilipino, when you say, zero balance. No, wala na talaga akong ilalabas na pera. Pero, sa totoo lang po, ang dami nagtatanong sa amin, magkano ba dapat ang sagot ang ikakalta? So, hindi po maabot dun sa point na wala talagang out-of-pocket expense. Meron at meron pong binabayaran. So, ano po ba ang mga requirements, sir? Okay. Unang-una, gusto ko lang linawin, no? There's may distinction, yung zero balance billing sa DOH po yan. Yung sa PhilHealth, zero co-payment. Also known as no balance billing kasi nasanay na or no bayad-bayad nga ang tawag dyan, NBB. Dito sa zero co-payment or NBB ng PhilHealth, meron tayong mga conditions. Una, kailangan pumunta ka dapat doon ka sa PhilHealth ward. Tapos kung nasa PhilHealth ward ka, ang masusunod po, no, kung sa PhilHealth ward, yung mga conditions dyan, halimbawa, you cannot choose your doctor kasi kung sino po yung doctor na nandun sa accredited hospital, siya po dapat yung mag-cater sa isang patient or magtitreat sa isang patient. So, yun po yung mga conditions. Sir, before I Di po forget, pwedeng ika-cut pumili short. ng doktor. Ika-cut short kita, sir, ha? Sana hindi mo makalimutan yung mga iba pang Okay. requirements. Halimbawa, sir, so kung halimbawa, ang pasyente, hindi siya ward, halimbawa, namili siya ng semi-private room, o kaya, nag-private room siya, ibig bang sabihin nito, hindi na siya pasok or hindi na babayaran ng PhilHealth o ang babayaran lang ng PhilHealth yung equivalent lang doon sa amount ng ward? Ganun po ba yung ibig niyo sabihin? Okay. So, for example, namili si member, Patient, si patient member, at lumabas na siya madi-disqualify na siya ngayon as a zero co-payment policy patient. So, ang mangyayari, papasok doon yung regular case rates ng PhilHealth or regular benefits ng PhilHealth. Pero para sa inyong kaalaman, mataas na rin yung ating mga benefit packages. In fact, nung 2024, it has increased by 30%. Okay. Then later on, noong 2025, nag-increase again another round, 50% on top of the 30% na increase noong 2024. So kung susumahin natin, that's equivalent to 95% yung increase. Sa mga pasyente mamimili. Sa mga case rates natin. Okay. Yung mga- kumbaga, nabimili sila ng sarili nilang kwarto, gano'n. May private room. Actually, Oo. once na pumasok ka sa isang hospital, hindi ka pwedeng pumili. Kasi kung papasok ka sa zero co-payment policy natin or no balance billing, dapat masunod yung conditions po ng PhilHealth. Ibig sabihin, at the onset, pagka papasok yung pasyente, mag-i-inform na siya sa hospital na i-avail ko yung no balance billing ng PhilHealth para kumbaga yung requirements ng PhilHealth sasabihin na nung hospital sa pasyente para yung hospital na yung magpo-provide ng kumbaga dito ka lang na Sa pwedeng PhilHealth ward kwarto ka. tapos kami ang mamimili ng doktor na para sa'yo. Ganun po ba yung dapat nilang gawin, sir? Opo, ganun po ang mangyayari. Of course, it will all start yun sa screening sa isang patient member. And we all know for a fact naman na yung reality, meron tayong priority, yung mas nangangailangan. Ang aunahin natin dito sa zero co-payment. So dadaan din siya sa social welfare officer na assign doon sa isang PhilHealth accredited hospital. And under the new law, yung universal healthcare, pag sa government pumunta, dapat may zero co-payment as much as possible. Kung maaari, dapat zero co-payment. Pero sa mga private accredited hospitals ng PhilHealth,
required pa lang sila as of now is 10% po ng kanilang mga confinement or admitted PhilHealth members ang dapat merong zero co-payment policy. Sir, balikan ko Attorney lang Joey. Oh, yes, Attorney M. Singit ko lang, Attorney Joey. Ibig sabihin po ba nito, sir, is hindi po lahat ng ospital or lahat po ba ng ospital pwedeng maging sakop nitong zero co-payment na tinatawag niyo po for PhilHealth? Required po na yan na dapat yung ating mga accredited hospital for government as much as possible, kung maaari 100%, no? So lahat po ng government hospitals. Sa private naman, accredited hospitals, 10% pa lang po yung requirement na dapat ma-practice nila yung zero co-payment po ng Sir, PhilHealth. bukod dun sa binanggit nyo kanina na pagpili ng room at saka ng doctor, nabanggit nga ni Attorney M kanina, ano pa ba yung mga ibang requirements pa para makapasok yung pasyente dito sa no balance billing? Okay. Kanina natanong ni Attorney M, no, kung yung meron tayong requirement dun sa premium contribution. Under the Republic, yung National Health Insurance Program before, nire-require pa na dapat may hulog ka ng 3 buwan prior to the month of confinement Yes. o 9 months. Dito ngayon, sa ating bagong batas, immediate eligibility. Opo. So, ang check natin, dapat registered member ka or you're a member of PhilHealth para maka-avail ka agad ng yung PhilHealth. Saka na natin pag-usapan yung premium hulog ninyo. payments. Saka na natin. Kasi ang importante dito, dapat maka-avail ng PhilHealth benefits. Regardless kung nakatatlong buwan na siyang nagbayad ng premium contributions niya, yun ba yun, sir? Kasi di ba dati meron tayo? Meron tayong mga tinatawag natin sufficient regularity of contributions. Ngayon, under the universal healthcare, ang importante dito ay dapat maka-avail siya ng PhilHealth, especially kung siya ay na-hospitalize. Opo. Paano, tanong ko lang, sir, paano pala kunyari, kung emergency, kung wari emergency. Nasa ER. Oo, nasa ER. Syempre, hindi niya na, that's the least of the concerns of the patient already, no? Yung dadaan pa siya sa social welfare, tapos paano, tapos yung mga requirements, i-comply niya pa. Ibig ba sabihin ito kapag may emergency cases, kailangan mo nang ma-comply muna natin lahat ng requirements and then later on, mabubulaga sila ng bill kasi na, hindi pala po pwede to sa no balance billing. Kasi at the onset, nung nag-ER ako, hindi naman ako sinabihan kasi hindi naman yun yung concern. Ang immediate concern, yung relief ng patient. Diba ganon yun, Attorney M? Okay. So as I've said, dun sa zero co-payment policy, meron priority yan na binibigay natin. So definitely yung binibigay sa mas nangangailangan or less fortunate Filipinos o members natin. Then dun naman sa emergency cases, makaka-avail po sila as long as may PhilHealth ID number or registered sila. Huwag silang mag-alala kasi yung ating mga hospitals, they have their own healthcare portal wherein they can check also the membership status of the member patient na mga hospitalized. And meron na rin tayong bagong benefit na lumabas lang din noong 2025, yung outpatient emergency care benefit package. Dati-rati kasi, attorney, you cannot avail of PhilHealth benefits kung hindi ka ma-confine for at least 24 hours. Oo, totoo yan. Naabutan ko pa yan. Ngayon, so kailangan ma-confine ka pa, no? Kahit hindi kailangan. Pero ngayon, with the launching ng outpatient emergency care benefit package natin, even less than 24 hours ka, makaka-avail ka pa rin ng iyong ng PhilHealth benefits. Pero dito, fee for service ang tawag natin dito. Depende kung what services ang nakuha mo. Tapos meron tayong corresponding rate sa bawat service na kuha mo. Depende saan yun, sir? So, halimbawa, na x-ray ka, may fixed rate yan. Ibabawas yun sa bill mo. Kahit hindi ka hindi ka magpapa-admit, sir. Kahit hindi ka ma-confine. So, halimbawa, naka 10 cotton balls ang nagamit. So, yung each cotton ball may corresponding price yan na 5 pesos. So, kung 10 yung 10 times 5, babawas din yun. So, 50 pesos. Tapos, halimbawa, nakakuha ka ng
binigyan ka ng medicine, may corresponding fixed rate din yun, ibabawas din yun. So, fee for service po yun. However, kung umabot ka ng 24 hours sa isang hospital, hindi na ngayon yung OECB, hindi na yung Outpatient Emergency Care Benefit Package ang papasok. Papasok na ngayon yung all case Inpatient. rates, yung case rate package natin. So that will depend ngayon sa determination ng doctor kung what type of illness na meron ka. Okay. And we have around Naku, 9,000 case rate packages. Okay. Yes, Attorney M. Attorney Joey, marami pa akong katanungan Oo sa ating nga. panauhin. Okay. At ang dami Oo. pang pending questions actually, Oo sir. nga. Para sa Actually, iyo. ang dami rin tumatakbo sa isip ko na gusto Ang ko rin dami, itanong. oo. Kasi ito yung mga Oo. practical concerns ng ating mga kasambahay. Pero ayan, mamaya ay babalikan po natin yan. Pag-uusapan pa rin natin ang patungkol doon sa YAKAP program ng PhilHealth at kasama pa rin natin ang ating panauhin mamaya. Kasama pa rin natin ang ating panauhin dito sa ating topic na PhilHealth, YAKAP at No Balance Billing, karapatan ng bawat Pilipino. Ang panauhin natin ngayong gabi ay si Sir Raymond Edwin Acoba ng Public Affairs Unit Head o Public Affairs Officer ng PhilHealth Insurance Corporation. Ayan, kanina napag-usapan natin kung ano-anong yung mga requirements. May kasama pa ba tayo sa Zoom? O Oo. matutuloy ba yun? Oo, may kasama ata tayo sa Zoom, ano? May kasama pa ba tayo? Oo. Meron na ba? May Paano papasok naming pa ba? Malaman, Yung baka ating naman technical crew. Oo, baka Pakisabihan naghihintay. kami kung meron pang karagdagang panauhin. oo. Okay. 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 Sige. Ayun. Hanggang si Sir Raymond na. Pagpapatuloy na lang natin, Attorney M, no, bilang medyo mainit na rin yung discussions natin kanina. Yung mga, where we left off before we took a break is yung mga, ano nga ba yung mga requirements kung paano ma-avail ng ating mga kasambahayan, ng ating mga kababayan, itong no balance billing ng PhilHealth. Kasi ang karaniwang hinaing pa rin, alam naman natin, naririnig natin Yes, karaniwang that's true. hindi pa rin nababawasan ang billing nila. Kumbaga, nagbabayad pa rin napakaliit lang, sila. Attorney Joey. Or napakaliit lang. O nagbabayad, hindi substantial rather. So ngayon, gusto ko namang, syempre, bigyan ng pagkakataon yung ating panauhin na ipaliwanag kung bakit may ganitong misconception yung public, kung ano nga ba saan ba nanggagaling ito, kasi sa mga kinukwento nga sa atin ni Sir kanina, maraming increase, lumawak yung coverage. So Yes. saan nanggagaling yung misconception ng ating yung public misconception na sinasabi niyo, sir, na hindi substantial yung nabibigay na benepisyo ng PhilHealth insofar as assistance to the billing is concerned? Okay. So, unang-una, malawak na nga yung ating benepisyo at tumaas. Kasi sabi rin ng Universal Healthcare, dapat every Filipino shall be granted unang-una immediate eligibility and access not only to curative, no? Kasi ang PhilHealth kilala lang dun sa curative, kung kailan lang na ospital, saka lang naalala ang PhilHealth na dun magagamit PhilHealth. Ngayon, meron din tayong access not only to curative but also to preventive and promotive care, which means na kahit wala pa ho kayong sakit, makaka-avail na kayo ng benefit packages mula sa PhilHealth through the PhilHealth YAKAP program. Ito yung Yaman ng Kalusugan program. Okay? Ayun. Pero balikan natin dun yung curative. Kasi bakit parang hindi ramdam, no? Unang-una, the one who will determine kung what type of illness or sickness meron yung isang member, yung patient member. Of course, hindi po PhilHealth yan. That's the hospital, the attending physician. Siya po yung magdedetermine. And ngayon, depende ngayon sa determination kung what type of illness yan. Halimbawa, nakita niya na high-risk pneumonia ang nakita niyang sakit. Findings, oo. Diagnosis. Oo. So, ang ating benepisyo dyan is 90,100. Yun Okay. dapat yung ibabawas sa kanyang hospital bill. Oo. So, Meron depende din po sa finding. So, ni doctor, of course. Oo, ng doktor, oo. Halimbawa, meron na rin, tumaas na actually yung ischemic heart disease. Stroke po, yung percutaneous coronary intervention. Yung dating 30,300, umaabot na up to 500
23,000 po. Fibrinolysis umabot to 133,500. Severe dengue umaabot na up to 47,000 pesos. Again, ang point ko po, meron kasi tayong around 9,000 na cases na covered na makikita niyo po sa ating website. Yung mga nabanggit ko pong mga cases, those are the top 10 burdens of diseases na madalas pong ma-avail. At yun po yung laging na-avail po, nakiklaim sa ating sa PhilHealth Yung po. pinapaliwanag nyo kanina sa akin, sir, na hindi usually ang PhilHealth ang nasisisi, pero it will really depend on, sa totoo lang, doon nagdedepende naman sa diagnosis ng Yes. doktor. Ano pong ibig yung sabihin? Ano yung kumbaga practical examples kung ano usually yung scenario nangyayari na para maintindihan ng ating mga kasambahay na pasyente? So, halimbawa, meron pong isang patient na kailangan ma-hospitalize. So, pupunta siya sa hospital, PhilHealth accredited hospital. Of course, the one who will treat the member patient, yung doctor, accredited doctor po. Okay? Then, of course, siya yung nandun, siya yung nakakaalam. So, halimbawa, sabi niya, ang sakit nito ay high-risk pneumonia. Yun yung finding niya. So, binigyan siya ng treatment for high-risk pneumonia. Yun din yung ibabawas. Oo. So, ibabawas sa kanya is 90,000. 91. 91,000. 90... So, anong nangyayari? 90,100, Ano ang sorry. kadalasan nangyayari, sir? Bakit? Okay. Paminsan may tinatawag tayong upcasing. Paminsan Okay. may tinatawag na downcasing. Downcasing. Pag nag-upcase, ibig sabihin pinapalala yung sakit? Halimbawa, high-risk pneumonia. Oo. Ang dineclare is COVID Okay. na critical, Oo. which is 756,000. Okay. Opo. Sa more or less ganun po yung ano. So ang tawag natin dun upcasing. Oo. Kasi medyo similar kasi yung Pneumonia. high risk pneumonia tsaka yung COVID. COVID. So pwedeng mangyari yung mga ganon. Pwede rin yung down case na dapat high risk pneumonia, ginawang moderate pneumonia lang siya. Pagka ganun, maliit lang yung lumiit. babawasan, ibabawas or babayaran ng mabawas sa PhilHealth. Opo. Okay. So, yun So, lang depende naman pa yung yan mga... talaga. Oo. In the end naman, malalaman natin yan. Kasi all those claims, pinapadala naman sa PhilHealth, of course. And we have our doctors sa PhilHealth, adjudicators, yung benefit admin section natin, who will review the claims submitted by the hospitals. Kung tama ba talaga yung kanilang claim dun sa ano. Tapos kung halimbawa na kulang, pinapadala naman natin ng benefit payment notice yung ating mga patients, members, para ipaalam yung breakdown ng yung computation ng kanyang Pag sobra benefits. naman, sir? Pag sobra, okay na yun. Pag kulang, good na. pinapaalam namin sa member. Paano pala, sir, pag kunwari, halimbawa, nalaman ng pasyente na ganito yung diagnosis, makikita ba niya dun sa billing niya na nagkaroon ng upcasing or downcasing? Actually, kasi hindi naman sila doctor or anything. Yun po yung trabaho po ni PhilHealth. Inaalam namin kung tama po talaga yung case package o yung case rate package o benefit package na binigay sa ating mga member. Ano yung ways natin, sir, of verifying kung tama yung... Pinapadalan po natin ng benefit payment notice. So, okay. pag makita niya benefit payment notice, pwede niya ngayon i-compare. Kung ano yung benefit payment notice, kung ano yung dineclare dyan na case rate o Tsaka ano high yung- risk pneumonia. Tapos pwede niyang i-compare ngayon yan sa medical abstract na nakuha niya from the hospital o sa mga official receipts. Ganon. Okay. Attorney Joey, naku, itatanong ko na kay Sir Raymond, kanina pa kasi nababanggit yung sinasabing YAKA program ng PhilHealth. Sir, ano po ba itong YAKA program ng PhilHealth? Para po Okay. maunawaan ng ating mga kasambahay. Yung nabanggit ko kanina, no? So, ang PhilHealth dapat not only curative but also promotive and preventive. So, in order to address yung promotive and preventive requirement as said by the Universal Healthcare, nag-launch yung PhilHealth ng
YAKAP, Yaman ng Kalusugan Program, para to sa primary healthcare services. Para masabi natin that PhilHealth is not only for the sick, but also for the healthy. And kahit hindi ka pa nagkakasakit, kailangan nagpapacheck up ka para manatili kang malusog. Healthy. Oo. So, yun yung Yaman ng Kalusugan Program. Okay? So, maraming maraming benepisyo ang ating YAKAP. Unang-una, dapat meron kang napiling YAKAP clinic. Oo. So, ikaw ang pipili ng iyong sariling YAKAP clinic. Saan yung mga yakap clinics Meron natin, tayong sir? QR code na pwede kong i-flash na lang later on na bigay ko naman. Yes, oo. Yung QR code. So, nandun na ang list of... Pero ito, sa ano lang to, sa NCR and Rizal Province kasi yung po yung jurisdiction. Pero if you want to check yung nationwide, nasa website yan sa www.philhealth.gov.ph. So, halimbawa, na ano ka na dyan, Nakapunta ka. naka-register ka na, tawag natin selected, no? Ang unang-unang mangyayari dyan, yung first patient encounter na tinatawag natin or yung FPE. Kasi ito yung health profiling na tinatawag natin. Kukunin yung body measurement mo, kukunin yung medical history, yung mga lahi-lahi na sakit. So yun po ang ginagawa sa first patient encounter. Afterwards, you will proceed na ngayon dun sa medical consultation wherein the doctor will screen and assess you. Kung nakitang malusog ka, ayos, well and good. At least nakapagpa-check up ka. Ngayon, kung nakita na assess ni doctor, may lahi ka ng diabetes, tapos parang may symptoms ka ng diabetes, that would be the time na si doctor will recommend for further laboratory tests. And covered din yan sa YAKAP. Sa YAKAP, we have 13 laboratory services. And to name a few, ayan po, we have a complete CBC, lipid profile, FBS, chest x-ray. So, hindi naman to parang annual physical exam na all of those ay pwede mo makuha shotgun. Kasi yung YAKAP program is a risk-based program na nakadepende sa assessment ni doctor kung ano lang po yung laboratory service ang pwede niyong makuha if it is medically necessary, in other words. So, halimbawa, nakita na may simptomas ka ng diabetes. So, pina-HbA1c ka. Nakita ngayon na normal, well and good. Pero kung nakita naman na medyo borderline ka na, so pre-diabetic ka na, sagot din ni PhilHealth YAKAP yung iyong medicines. And we have 21 medicines na pwede mong ma-avail sa ating mga YAKAP facilities. And additional na 54 medicines under PhilHealth Gamot naman. Yun po yung PhilHealth Gamot. Sir, bago ko makalimutan, libre ba, para lang malinaw yung ating mga kasambahay, libre ba yung pagpapa-check up na ito under YAKAP program at yung kanilang mga pagpapalab? Yes, under the Universal Healthcare Program, libre po ito. As long as you are a member ng PhilHealth. And yung mga qualified dependents mo are declared dependents. Kasi kailangan si member may responsibility siya na dapat i-declare niya yung qualified dependent because that's the only way para magkaroon ng PhilHealth ID number yung mga dependents. So, and kung may ID number na sila ng PhilHealth, pwede na silang sumali sa YAKAP program natin. So even minor children can avail Yes, of yung laboratory services? Yung mga dependents na 20 years old or below na children, pwede sila i-declare as a legal dependent ng principal member. May mga phone-in tanong ko lang, questions. Attorney Joey. Yes. Ako muna. Oo. Mamaya na yung phone-in. Unahin natin yung tanong ng host. Practicalities na experience natin. Kasi kung minsan, Attorney Joey, Sir Raymond, kung may kakilala kang doktor, no, tapos sasabihin mo na, ito yung nararamdaman ko, Dok, ganyan. So, pwede ba yun, sir, na, di ba, meron kang parang yung reseta, di ba, yung notebook ng doctor reseta, and then magpa-lab test ka, ganyan, o punta ka dyan, tapos sa parang YAKAP accredited hospital or clinic, pwede niya pong ipakita yun, and then he or she can avail of yung kung pasok naman dun sa lab. Okay. So, ang pinaka-importante dito, Attorney M,
meron kang napiling yakap Clinic, oo. And once nakapili ka ng yakap clinic, nakalakin ka dyan for 1 year, you cannot just transfer to any yakap clinic. So in other words, walang portability. Hanap ka na lang malapit sa'yo. Oo. Yes, for practical reasons. Yung punta mo yung pinaka-accessible para sa inyo. And tsaka yung pinaka-feeling mo yung makumpleto talaga. Pero ibahin natin kasi paminsan na kukonfuse, no? Akala ng mga tao. Pagdating sa curative, Iba yon. yun, portable yun. Wherever you are in the Philippines, as long as pumasok ka sa accredited hospital, makaka-avail ka. Yung sa yakap lang, yung nakalakin ka. Yung preventive, oo. Kasi ang purpose nun, kasi we're just starting na building up our database para sa, kaya kinukuha natin yung health profile Okay. And pangalawa, para mabantayan ni Yakap Clinic yung kanyang mga empaneled na mga Yakap beneficiaries na under sa kanya. So, yung nabanggit mo kanina, Attorney M, kung iba yung doctor niya, dapat pumunta pa rin siya sa Yakap doctor niya. Tapos pwede naman niya i-share yung okay. findings ni isang doctor. Tapos Kumuha siya ng panibagong diagnosis para Yes. maging accredited siya ng maging para makapag-avail avail siya. ng laboratory services. Kasi in the end, ang the one who will really decide si Yakap doctor. Siya yung kasi siya yung magbibigay ng Okay. ng request ng test form o test form. Attorney M, basahin ko na ba yung phone in? yes. Okay. May Go phone ahead, in sorry. tayo. Actually may tanong pa din ako, Actually, pero marami nino-note ko lang siya sa pero sige, isip ko bilang public service tayo. Unahin natin. Ito na, mamaya na lang yung aking tanong, sir ha. Ito Okay. muna. Totoo bang may cap na 900 per year ang copay sa private Yakap Clinic? Totoo daw po ba na may cap? May ceiling cap? Oo. Yes, totoo 'yun. Okay? Kasi ganito 'yan. Inuna nating i-accredit of course yung mga public health centers. Actually, yung mga public health centers na pag-aralan namin na kulang yung public health centers natin. Here lang alone sa NCR, kulang yung ating public health centers to cater all the population ng NCR, including Rizal Province. That's why we accredited private naman facilities. Kailangan talaga yung participation ng private. And meron kasi tayong PhilHealth Capitation Fund na binibigay natin sa ating mga accredited Yakap clinics. And of course, sa private, bilang incentive rin na ganahan sila sumali sa ating PhilHealth Yakap program, we allowed them na magkaroon ng co-payment na up to 900 pesos per year. So, ibig sabihin, itong co-payment na ceiling na 900 sa private clinics lang ito, sir. Opo. Sa government clinics na accredited ng Yakap, walang ceiling. Opo. Ayun, malinaw mga kasambahay. Yung 900 na May distinction cap. pala. Oo, yung 900 na cap na tinatanong ng ating question sender kanina sa Yakap program ng PhilHealth, applicable po lamang sa mga private clinics na accredited ng PhilHealth for their Yakap program. Pero sa mga government clinics, kasama dito yung mga barangay health centers Yes, natin, sir, as no? long Of as course. accredited. Oo. Ayun. And pero may cases kasi hindi naman ibig sabihin no, pag first time mo pa lang pumunta rin sa isang private Yakap provider, sisingilin ka kaagad ng 900. Hindi po ganon. Oo. Opo. Ayun, may tanong Ayun. ako patungkol sa Ang mga dami. accredited physicians naman. Sana mamaya wala masyadong phone in para maisingit ko. Di ba, Attorney M? Actually, kanina pa, Attorney Joy, ang daming nagpapadala ng mga katanungan Oo kasi nga, syempre oo very, kagaya nga na sinabi ko kay Sir Raymond, ang dami talagang katanungan. Baka patungkol sa kailangan natin PhilHealth dito sa mag-part ating 2 nito, program. ano? Oo. Palagay ko, oo. Pero yun sa ating pagbabalik ha, bibigyan naman natin ng tugon ang ilan sa mga katanungan mula sa ating mga kasambahay patungkol
tungkol sa yakap at no balance billing ng PhilHealth. At atin namang sagutin ang ilan sa mga katanungang ipinadala ng ating mga kasambahay. Ayan, naitanong ko na kay Sir dito, Attorney M, yung aking mga personal questions bilang. But syempre, i-share din natin mamaya. Kasi feeling ko mga tanong din yun na, na, kumbaga, feeling ko naman yung mga tanong natin, tsaka syempre, yung mga queries natin, baka naman meron tayong mga kasambahay o kababayan na wondering the same thing, di ba? Tapos sinusolo natin yung sagot ni Sir dito. Ayan, sige, tanungin natin, basahin natin yung unang katanungan, Attorney M. Qualified po kami sa NBB o itong no balance billing. Pero sinabihan po kami ng ospital na bumili ng gamot sa labas dahil walang stock sa pharmacy. Okay lang po ba yun? Okay. Actually, as an accredited hospital ng PhilHealth, bago sila ma-accredit, check natin na dapat adequate yung kanilang supply, kasama rin dyan yung medicines. Well, in this case po, ang maaari nyo pong gawin is paalam nyo po sa PhilHealth. Pwede naman po kayo mag-report na this particular hospital o specific hospital ay kulang sa gamot kasi dapat po sagot po ng ospital yung medicines o yung mga gamot. Pero nangyayari po talaga yan pag mga ganong cases po, ipaalam po sa amin sa PhilHealth para ma-call natin yung attention ng isang ospital. Paano nila papaalam? Sir, may hotline po ba tayo na pwede silang magsumbong or mag-report? Meron tayong PhilHealth hotline which pwede natin i-post. Na-share ko naman din. Yes, we can plan. Ayan po, yung ating hotline. Ayan. So, ano yan? 24/7, 365 days. So, screenshot na, pakisave. Very important. Ayan, okay. Sige. Ito naman, Sir Raymond, ang pangalawang katanungan. Nasa ward po ang parent ko and qualified po kami sa NBB. Nang pa-discharge na kami ay may sinisingil sa amin na doctor's fee dahil hiwalay daw po ito. Tama po ba yun? Baka po ibig niya siguro sabihin yung professional fee kung minsan. Tama po yan. Yung PF. There are also cases na nangyayari po yan kasi ang totoo niyan, dapat kung NBB siya, no bayad-bayad, pati yung doctor's fee, covered na po yan. Subalit, meron nga rin kaming nakukuha ng mga report na on top of that, kasi meron ng may bayad na rin kasi yung ating mga doctors, kasama na yun sa package sa PhilHealth. Pag medical conditions, 30% of the case rate. Pag surgical procedures, 40% of the case rate. So, depende sa case rate package po natin. So, ibig sabihin, sir, pag siningil nila yung pasyente, dodoble yung nila, may bayad pa sila sa PhilHealth. Kumbaga may dagdag. Ang pwedeng gawin is, again, please pa-report na lang po din sa amin. So, iyon mga kasambahay, i-flash natin yun ulit, Attorney M, Very critical pala yun. Kasi sa totoo lang, very practical yun. Importante talaga na malaman. Kasi, from experience din po talaga, sir, yan yung concern ng marami sa ating mga kasambahay. Okay na, pero ayaw po pumayag ni Doc na hindi raw po covered yung professional fees. And kung minsan, sir, kung halimbawa surgeon, iba-iba din po yung rates ng professional fees. So, doon sila talaga din nabibigatan. So, yan. Maaari po palang report. So, again, tumawag po kayo. Sabihin natin sa PhilHealth yung ating mga hinaing at hindi yung sinisisi na lang natin sila palagi. Diba, napaka-importante na makuha nila yung benefit payment notice. Because nandun yung breakdown ng computation. Doon sa magbabase ang PhilHealth sa address na nakalagay sa membership form. So, dapat tama yung address na nakalagay doon. Dapat updated. So, doon mo makikita magkano yung binayad sa hospital, magkano ang binayad sa doctor, doon sa benefit payment notice natin. Ayun, may isa pang katanungan. Na-transfer ang aming pasyente from public hospital to private hospital dahil walang available specialist. Magagamit pa ba ang NBB sa second hospital? Sino ang sasagot sa bagong bill? Ayun. Okay.
So ito, depende po ito, no? Kasi kung halimbawang nagamit na yung PhilHealth niya dun sa Sa first isang hospital, ang mangyayari dyan, yung balance na lang ng unless ibang case rate. Kasi halimbawa, pumasok siya una, AGE lang, tapos nag-worsen, naging pneumonia dun sa second hospital. Yung mga ganun, makaka-avail pa siya. Pero kung same case, kung ano na lang yung natira, exhaust na lang yung natitirang Pero kung allowance. ibang case na sa kabilang hospital, sir, magagamit niya pa? Magagamit Pwede. naman po, pero Oo. 50%. Pero yung second question niya kung NBB, kasi sa private hospital, ang required sa kanila sa ngayon is 10% ng 10%. kanilang mga admission ay dapat naka-avail ng zero co-payment. So, sa ngayon kasi nasa control pa yan na ngayon ng ating mga private hospitals. So, pag sinabi nilang naka 10% na Parang may kami, discretion. Opo, may discretion. pag sinabi nilang 10% na ng aming na-accommodate na Opo. mga pasyente is nakapag-avail na ng NBB, hindi na kami Opo. pwede mag-accommodate. May Opo. discretion sila to do Opo. that. Okay. Ayun. Okay, ito Attorney po ang M. susunod na katanungan ko. Pwede bang gamitin ng NP ng principal member para sa kanyang dependent? Actually, ang member-dependent, when it comes to PhilHealth availment of benefits, pantay-pantay na tayo dyan. Okay. Hindi Kahit yung dependent, hindi yung kahit dependent ka tapos limited lang yung benefit mo. Hindi po, pantay-pantay yung ating mga So, benepisyo. halimbawa kung may dependent po yung isang patient, dineclare na dependent tapos naging pasyente yun, same benefits na Yes. makukuha ng... Yes, same Okay. benefits. Okay. Napakaganda naman pala ng benepisyo ng PhilHealth. Sana'y maramdaman ng dami ating ko mga kababayan. natutunan. Oo nga. Ayun, may tanong pa dito sa humahabol. Nagpa-check up po ako sa isang private yakap clinic at pinagbabayad ng 1.5. Legal po ba ito? Dapat hindi po, no? Ayun, magsumbong na naman tayo. Ang nangyari dyan, lumampas na siya ron sa 900 pesos na co-payment policy natin, o yung kanina. So pag ganun, please report it to us. And meron tayong special na email address para sa when it comes to complaints laban sa mga yakap providers. Ito yung yakap tugon at philhealth.gov.ph. Yakap tugon, small letters lahat yung dikit. Yakap saan yun, sir? Yakap Tugon tugon. at philhealth.gov.ph. Pwede sila mag-email doon. Yeah, na email po. ayun. Tapos para mabanggit nyo sa amin yung the name of the yakap clinic. Ayun. Tandaan nyo yun mga kasambahay, yakap tugon At philhealth.gov.ph. So, yakap tugon at philhealth.gov.ph. Small letters po lahat. O yun, pwede kayong mag-email doon ng inyong mga reklamo at mga sumbong sa PhilHealth. Ilagay siya syempre yung kung ano yung clinic at kung ano yung Describe hinaing. na. Give as Oo. much information as possible. Oo. Ayan. Ayun. Ako, napakaraming katanungan, sir. Ito pa, meron pang isa. Magpaparegister sana ako sa isang yakap clinic, pero nalaman ko na naka-enroll ako sa ibang clinic nang hindi ko nalalaman. Ano ang pwede kong gawin? Okay, so I'm assuming gusto niyo mag-transfer to another yakap clinic. As long as hindi pa siya nagpapa-first patient encounter sa isang yakap, to that particular yakap clinic, pwede pa siya mag-transfer. Kaso kailangan niyang pumunta directly sa aming mga PhilHealth local health insurance offices. We have 12 here sa National NCR. Capital Region. And yung pinakamalapit dito sa lugar natin, dun sa may Leo, Quezon City, sa Mother Ignacia Avenue. And ganun din, if you want to check yung mga local health insurance offices natin sa all over the country, nasa ating website yan sa www.philhealth.gov.ph. So makaka-transfer ka pa. Pero halimbawang nagpa-FPE ka na, you have to wait
nakalakin ka na dyan for that year. Paano yun, sir? Hindi naman For 1 daw year. siya. Hindi daw niya alam. So, kumbaga, hindi siya yung nagpa-check up doon, ginamit yung pangalan niya. Pwede niya bang makontest yun sa PhilHealth? Oo, pwede po. Malamang may ghost patient Oo, doon. oo. Ano yun? May gumamit. Fraud yun. That calls for an investigation talaga. Pero yung pagta-transfer lang talaga, basta hindi pa siya nagpapa-FPE, pwede pa siya lumipat to another Yakap clinic na choice niya. Kasi tandaan natin, Yakap clinic, members choice yan, members option yan. Ayun. May katanungan pa, hahabol. Attorney M. Grabe. May yakap request po ako para sa laboratory, ngunit hindi tinanggap ng accredited lab. Ano ang dapat kong gawin? Ayun. Okay. So, hawak niya Yakap request. Assuming again, galing kay Yakap doctor yan. Kasi yung mga Yakap clinics, they can partner also sa mga accredited na laboratory as long as meron silang existing na agreement. No? Well, in that case, ipaalam niyo po sa Yakap facility. Para ipaalam din, kasi that's between the partnership ng Yakap facility and ng laboratory service, no? Yung accredited laboratory. Para ipaalam. Kasi ang magbabayad kasi ng services niyan is the Yakap facility. And they're the ones who entered to that agreement. Tawag dyan, service delivery support. Because we allow that Not all Yakap clinics naman, meron silang laboratory equipment. So, magiging accredited pa rin sila as long as pumasok sila sa service delivery support or agreement with an accredited laboratory. So, isumbong niyo yan dapat sa Yakap facility. Ayun. Isumbong niyo po ulit yon sa Yakap Tugon po ba yun? Tama, Pwede sa Yakap Tugon at philat.gov.ph or dun mismo sa Yakap facility kung saan niya nakuha yung laboratory request. Ayun. Ang dami-dami pa nating katanungan, Oo. pero wala na Actually, tayong dami pa. Parang oras. wala na tayong oras. Ako, Sana siguro, mag-part 2 Attorney tayo Joey, nito. Ako, yun, kukulitin natin si Sir Raymond na dapat may Oo. part 2. Dahil sa totoo, Mag-part 2 tayo. Sir Raymond, kanina ang dami na po namin na-skip na katanungan ni Attorney Joey sa dami Totoo. ng ating pong Oo. napag-usapan. Kasi O, for pero every part question, two na may follow-up question tayo kailangan eh. expound. Oo, kahit tayo ayun. dalawa, Attorney Joey, ang dami gustong Oo itanong, nga, di ba? sa atin pa lang eh. Ubus na yung Oo. oras ni Sir Raymond. Ayun. Since wala na Ayun, tayong oras. Thank you very much. Thank you very much sa ating panel. Attorney Joey, baka po may babatiin si Sir Raymond Oo, Edwin yun ako na nga, mula sa sasabihin PhilHealth. ko. Oo, Sir Raymond, last baka words. meron kang gustong batiin o meron kang mensahe mula sa iyong tanggapan sa PhilHealth or Yes. sa iyo mismo personally for last few words bago tayo magtapos po. Yes, next time invite natin dito yung aming Vice President, si Dr. Bernadette Lico. Yes po. Para mas mapaliwanag pa. No? Pero ngayon, ang pakiusap po namin dito sa PhilHealth, kasi sa totoo lang, we have around 17, no? Including ang Rizal Province, we have around 17 million Filipinos, yung population ng NCR and Rizal. Ang problema, mababa pa rin yung ating registration dito sa Yakap program. Parang less than 2 million lang. Tapos ilan lang din ang nagpa-FPE, mga around 1 million. So in other words, hinikayat natin lahat ng ating mga kababayan dito sa National Capital Region and sa Rizal Province na kung meron na kayong PhilHealth ID number, mamili na kayo ng inyong Yakap providers. Puntahan nyo na para magpa-register na kayo. Maraming paraan para magpa-register. Kung medyo techy kayo, you can go use our eGov mobile app. Or kung malapit naman kayo sa mga local health insurance offices natin, you can also go directly to our LIOS or dun na mismo sa Yakap clinic of your choice. Para ang dala nyo lang naman is PhilHealth ID number para magpa-empanel na kayo at magpa-check up na kayo sa ating Yakap. And tandaan nyo, yung PhilHealth gamot, hindi pa natin masyado na pag-usapan. Kaya Once na yung Yakap gamot, yung PhilHealth gamot natin, yung bawat Yakap beneficiary, meron kang worth 20,000 pesos of medicines na pwedeng makuha. Again, Yakap po ito at hindi to ayuda, worth of medicines po. So halimbawang pasok naman dun sa list of medicines under gamot,
tapos prescribe yan ni Yakap Doctor, you can go to mga accredited gamot providers natin para ma-dispense yung medicine sa inyo. Nationwide po ba available na rin ang mga Yakap clinics natin? Yes, nationwide yung Yakap Clinic, and yung ating gamot this year lang siya nag-roll out sa other regions din. Ayun. Ayan, ako maraming salamat, Sir Raymond. Thank you very much po. Oo. Asahan niyo, sir, magpa-part 2 tayo nito sa Sige po. susunod kasi I'm sure Sigurado to. maraming katanungan pa at I'm sure maraming follow-up questions ang matatanggap ng ating programa dahil sa ating naging pagtatanghal ngayong gabi. Ayan, para po sa mga may nais na idulog sa kahit na anong problemang legal, ipadala po ang inyong mga tanong sa 0925-355-5778 at huwag pong kalimutang ilagay ang inyong pangalan at antayin po ang aming text o tawag. Sana po ay may natutunan kayo sa naging huntahan natin ngayong gabing ito. Maraming salamat po mga kasambahay. Ako po si Attorney Joey Domingo. Ayan, ako muli po tayo nagpapasalamat sa ating panauhin ngayong gabi, si Sir Raymond Edwin Acoba, ang Public Affairs Unit Head ng PhilHealth. Nako, personally po ako, napakarami ko pong natutunan at sana po may part 2 pa ang ating episode ngayong gabi. Nako, ayan, maraming salamat mga kasangbahay sa pagtangkilik sa inyo pong programa. Lagi po nating tatandaan, ang batas ay para sa lahat ng tao at hindi lamang po para sa mga abogado. Ako po si Attorney Mimi Sandoval Sebrio at ito po ang Huntahang Legal. Attorney Joey? Yes, Attorney M. Sama na tayo dito next time. Salamat Oo po nga sa eh. Diyos. Salamat po sa Diyos. Thank you, Sir Raymond.